Bigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin. Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipupon lahat para sa pagbabahagi. Salamat po sa paalala ni Father Bon kanina. Sabi ni Father Bon, sabi niya ay maikli lang ang homily. Kilala po kasi ako mahapong mag-homily. Kilala ko sa Nakar Quezon, hindi na mahapong mag-homily. Pero huwag ka mag-alala, Father Bon. Lumapasay ako ng baler, umikli na. So dami po nag-isa. At yun po, kung sino mang kumakain sa tinapay na buhay, ay bibigyan ko ng buhay na wala na. Alagay ko si Father Pete. Si Father Pete ang magkakamit ng buhay na ganyan, dahil hindi may pagkakamali na sinundan ni Jesus. Hindi lang ang buhay ng kanyang ng St. Francis, kundi ang buhay ni Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay. Palakpakan po natin si Father Pete. At simulan ko po sa pagsasabi na nagdaramdam po ako. Dahil saan paghihinayang, pagdaramdam na nawala ang isang magiging na pari. Na hindi natakot manindigan para sa mga dukha, inaapit pinagsasamantalahan. Matagal kami nagkasama ni Father Pete sa noon ay nasa Tribal Center for Development at ang inyong lingkod, ang paring lingkod ng Nakar Quezon. Dahil sa mga tutubo at sa issue ng Canon B1 Dam. Katatapos pa lamang noon ng 10,000 signatures laban sa Canon B1 Dam na ako po'y pumasok sa Nakar Quezon. Madalas siya sa konvento at madalas din ako sa Tribal Center for Development. Nanghihinayan ko dahil iisa lang talaga ang Father Pete. Maraming pari nagmahal sa mga dukha, inaapi at pinagsasamantalahan. Marami rin mga pari naglingkod sa mga tutubo, pero magkaiba si Father Pete. Hindi ko po sinasabi ito dahil nagkataon siya pinararagalan natin. O dahil siya na nakasama ko ng matagal sa mga pari na magil. Madalas ko narinig sa kanyang mapag-uusap na ang buhay na ito ay galing sa Diyos. At sa Diyos din dapat bumalik. Napaka-religyoso ng dating sa akin ni Father Pete. May mga pari sa national, na wala na sila nun, na naglingkod sila bilang pare, pero nilamon sila ng ideolohiya. At kung kaya sila naroon sa simbahan, dahil naniniwala sila na ang platform na ito ay mahalagang-mahalaga para may paglaban nila ang kanilang ideolohiya. Si Father Pete hindi. Si Father Pete ay nagsisimula sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Si Father Pete ay nagsisimula dahil sa pananalig niya na ang Diyos ay hindi maaaring mapasubalihan. Siya ang aking pagkakalamay sa pari dahil sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at dahilan ng patuloy niyang pag-isalamuha at pag-ipaglaban para sa mga dukha. Pangalawa ay pasalamat. Hindi ko maalala kung ilang beses kong sabihin sa kanya, birthday man niya o anibersaryo, Father, idol kita. At totoo po yun. Idol kita. At idol na hindi ko mapapantayan. Isang idol na palagi nagpapaalala sa akin, Father, ganito sana maging isang pari. Ang ialay kanyang buhay para sa mahirap. Isa siyang salamin na kung kanino ko sinasalamin ang aking buhay pagkapari. Dahil isinasama niya ako sa mga meeting ng mga environmentalists. Nakasama ko nun si Father sa
mga ilang pulong na yun, no? Sierra Madre, mga ganun. At ininulat siya sa akin na, hindi kumpleto sa atin ang pagiging isang propeta, pari at hari, kung hindi natin iisipin ang ating mundo. Consistent siya mula sa paglilingkod sa mga mahirap at sa mundo na nangangailangan ng pagliligtas. Katulad na nakasabi sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Salamat po ako dahil yung malaking bahagi ng aking buhay ay ititrace back ko sa aking buhay sa Quezon. Almost half of my life ay doon ko ginamit sa buong Central Aurora. Pero parang lilimunin ang buhay ko sa Central Quezon kasama si Father Phil. Kasama ko rin yung mga paring nandito rin sa Real Infanta na karong time na yun. Naging malaking bahagi sa akin ang paghubog na ginawa sa akin ni Father Phil sa General ng Quezon. Pasalamat. Dahil hindi siya nakakalimot ng magpasalamat, magaling siyang kumilates sa mga nagagawa kong akala ko ay natural na gawain ko bilang pare. Ilang beses na sabi hindi nasasabi ng iba, gusto ko ang ginawa ko. At dahil doon ay nagsisikap akong gawin pa ang maaari kong magawa. Dahil nakakarinig ako ng very encouraging words, mga gusto ko yung ginawa mo, mga salitang nagsabi na nagtitiwala ako sa iyo. Kasunday pag-asa. Doon nalaman kong namatay siya kinabukasan dahil may sakit doon din po ako noong araw na yun. Akala ko nga ay mauna ko kay Father Phil. Starting ko noong Sunday na alas 3 ng hapon, I was sick. At hanggang kinabukasan ng umaga, until 12. Nabuhay lang po ako ng alauna ng tanghali. Kumiyak ko. Dahil isang halimbawa ng pari na naniniwala sa puwersa ng mga mahirap at sa misyon ng simbahan sa daigdig. Bibihira po kasi ang ganyang mga pare na naniniwala sa puwersa ng mga mahirap at sa misyon ng simbahan sa buong daigdig. Ngunit, I was consoled by the thought na ang naiwanan niya, wala si Father Phil. Ang naiwanan niya ay ang linas ng pag-asa. Tamang-tama na ngayong taon ng jubileo ay yumaw si Father Phil. Initially, hindi siya pumating January. At ang una nating offering sa Jubilee ng Prelatura ng Infanta, 75 years ng Prelatura ng Infanta, at ng Jubilee ng buong mundo ay isang buhay ng katulad ng buhay ni Father Phil. Isang ligas ng pag-asa. Alam ko naman na wala rin katiyakan na may pinakipaglaban niya noon. Wala rin wala. Wala namang katiyakan ang mga sinasabi niya sa akin noon. Marahil, wala rin katiyakan na may pinakikipaglaban natin ngayon ay mangyayari in our own time. Na sa ating kasalukuyang panahon ay mangyayari yun. Hindi ako naniniwalang mangyayari. Siguro, paunti-unti nangyayari. Pero ang malagay, ang naisulong ni Father Phil, yung lingas ng pag-asa. Yung lingas ng pag-asa. Lingas, ang mahalaga doon ay hindi lang niya naisulong ang lingas ng pag-asa, kundi naging isa siya lingas ng pag-asa. Pinagpatuloy niya ang nasimulan ng mga Santa, lalo na sa San Francisco. Yun ang isa ng napakalang kontribusyon sa daigdigan pananampalataya. Ang katulad niya ay isang piling na laglag sa matabang lupa. O nagsikap siya maging matabang lupa upang tumubo, magbuhay ng masagana ang mabuting balita. Naamin ko po, nalulungkot ako sa pagkawa ni Father Phil. Pero yung linas ng pag-asa ay nandun din sa puso ko. Ibig sabihin na kailangan pagpatuloy namin, hindi lang nasimulan ni Father Phil. Kung ang kundi ang magas na binabangit sa akin, Father, ang totoo lang naman, hirap lang naman natin sa Diyos ang misyon natin. Hirap lang naman natin kay Jesus. Ang tunay na misyon natin ay nanggagaling kay Jesus. Kaya alam ko po, natitiyak ko si Father Phil ay tuloy-tuloy na naglalakbay patungo sa Diyos Ama. Hindi tatanggi ang Diyos Ama sa isang taong katulad ni Father Phil, sa isang paring katulad ni Father Phil. Ipanalangin po natin siya. Tayo ay sabayanan natin dito. Kaya buong prelatura na po ito, dahil kami galing ng Aurora. Magkakasama po tayo manalangin para kay Father Phil. Tumayo po.